eh, sa harap namin yung naglulupas eh. Kung kailangan nyo bang gano'n? Hindi ma'am, yung ibig ko sabihin, Lulukot po ako, nakikiusap po. Please lang po. Kasal ko po ito, nakikiusap naman po ako. Nagpang-abot at nagkagulo ang panig ng pulisya at ang pamilya ng sospek sa pagkawala ni Catherine Camilo na si Jeffrey Magpantay dahil sa ginawa ng ito ng mga otoridad. Kaya naman di napigilang magwala sa galit ang live-in partner ni Jeffrey Magpantay. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matatandaang kusang sumuko ang isa pang primary suspect sa pagkawala ng beauty queen at teacher na si Catherine Camilo na itinuturing na siyang susi para malutas na ang kasong ito at mahanap na ang nawawalang si Catherine Camilo. 3 buwan matapos mawala si Catherine Camilo ay sa wakas sumuko na rin ang isa sa mga key suspect na si Jeffrey Magpantay. Si Magpantay ang personal bodyguard at driver ni Police Major Alan De Castro na siyang itinuturo ding primary suspect sa pagkawala ni Camilo. Si Magpantay ay isa sa itinuturo ng mga eyewitness sa kanila habang inililipat ang isang babae sa isa pang sasakyan kung saan nakuha ang kumpirmadong blood and hair sample ni Camilo. Humarap sa mga tauhan ng Investigation and Detection Group o CIDG Region 4A si Jeffrey Magpantay, isa sa pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilo. Ayon sa report, ito ay para raw kumpirmahin ang ilang personal na detalye patungkol sa suspect. Ayon pa sa ulat, mahigpit rin umanong pinagbabawalan at pinagbilinan si Jeffrey Magpantay ng kanyang abogado na huwag sagutin ang anumang katanungan na may kaugnayan sa kinahaharap nitong reklamo. Kaya naman nang sinubukan ng news reporter na si Jeff Caparas na hinga ng pahayag si Magpantay kung bakit nais nitong manatili sa kustudiya ng Balayan Municipal Police Station ay hindi ito sumagot. Sumuko si Magpantay noong Martes, January 9, 2024, kasabay ng pangalawang preliminary investigation ng kaso ng pagkawala ni Catherine sa Batangas City Hall of Justice. Dagdag pa ng pulisya, since ongoing pa umano ang preliminary investigation sa case na kinahaharap ngayon ni Magpantay, ay hindi pa umano nila maituturing na ito isang kriminal. Nilinaw rin nila na hindi pa umano nakakulong si Jeffrey Magpantay, kaya naman muling dumulog ang pamilyang Camilo kay Senator Raffy Tulfo upang mas mapabilis na malutas ang kasong ito. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, nais nito na ipalay detector test si Magpantay. Pumalag din siya kung bakit hanggang ngayon ay tahimik pa rin ito at hindi pa nagsasalita. Kaya naman pinayuhan ni Senator Raffy Tulfo ang mga pulisya na humawak ngayon sa kaso ni Catherine Camilo na gawin nila ang kanilang lahat na makakaya sa legal na pamamaraan upang ito'y magsalita na. Dahil dito, unang pinuntirya at binisita ng PNP ang live-in partner ni Jeffrey Magpantay kalakip ng kanilang mga tanong kung may mga nalalaman ba ito tungkol sa pagkawala ni Catherine Camilo. Matatanda ang kasama ni Jeffrey Magpantay ang kanyang live-in partner sa pagsuko niya sa mga otoridad. Nagbabakasakali ang mga pulisya na makakuha man lang ng kahit maliit na detalye sa partner nito para na rin sa kanilang investigasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang sunod-sunod na tanong, ay dito na nagsimulang pumalag at nakiusap ang live-in partner ni Jeffrey Magpantay na wag na siyang idamay at ang kanilang abogado na lamang umano ang sasagot sa kanilang mga tanong. Dahil sa pagpilit ng mga pulisya dito ay nagsimula ng magalit at nagwala ang live-in partner ni Jeffrey Magpantay. Maririnig sa video ang kanyang mga salitang hindi kanais-nais, dala na rin siguro ng kanyang matinding galit at emosyon. Sa huli ay walang nakuha kahit na maliit na detalye ang pulisya sa live-in partner ni Jeffrey Magpantay. Kasi sir, kung ganyan sir, ay typical reaction sir ng isang suspect na ganyan, ay declining talaga yan sir. Okay, nasa legal maneuver nyo na po yan. Okay. Yes, pero sir, yes, sir, maganda po yung mga napapakinggan natin ngayon. At nakikita ko na nga po, medyo okay yon sa mga kamag-anak ng victim. Kanina po, sobrang lungkot nila. Ngayon, parang nagkaroon silang pag-asa. Sige po, Colonel, from time to time, paki-update na naman po yung mga kamag-anak ng victim. Ano po, maging kami kung Yes pwede. sir, yes sir, yes sir. Next week sir, iikot din kami sa kanila sir, sa family nila, para ma-brief namin personally, no, as to the next step ng legal procedure, ano yung mga asahan din, para hindi naman sila mabulaga sir. Isa pa po, Colonel. Opo. Ito, maybe this is a long shot, but try it anyway. Wala nang mawawala. Yes, So, pwede niyo po sigurong i-request sa mga relatives, kasi baka mamaya meron dyan mga relatives ni Major De Castro na gusto talaga malaman ng katotohanan
at hindi nagkukonsinti ng mali, they were willing to submit themselves na para doon sa DNA matching. Yes, sir. Kunyari, tatay o kapatid, sino sa inyo dyan, kamag-anak ni Major Di Castro, pwede ba kami gumawa ng cross-matching sa DNA testing? Pag pumayag, bingo. Di ba, sir? Yes, sir. Pwede po yun, sir. Actually, sir, meron po kami mga informal efforts dyan, sir. Doon mismo sa area. And we are also tapping the help of LGU at saka yung mga dating police din, sir, na makakatulong. So, we're hoping for the best, sir, no? Para lahat tayo ay mabigyan natin ng hustisya yung pamilya at harapin niya, sir, kung may problema talaga itong si Major Di Castro. Ito. Opo. Ganon din po siguro yung mga kamag-anak ni Jepoy, di ba? Yes, sir. We're very happy nga, sir. Salamat din kami, sir, sa pressure po ninyo. At sumuko, sir. Opo. We do not know as of now as to his motive. Yung nga, sir, gwardyado, sarado lang talaga ng abogado. Malay natin sa banda-banda rin, sir, mag-iiba ang tono. Actually, ako ng reward dito ng 500,000 sa sino man makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jepoy. Hindi ko ibibigay yung reward kasi siya mismo ang kusang lumutang eh. Yes, sir. Yes, sir. Tama po kayo, sir. Kami rin, sir, kinoconsider namin yung sinabi po ninyo nung nakaraan and malawak yung aming research, sir, kung baka meron siyang pending case sa ibang kaso. But so far, it turned out negative, malinis po siya. Okay. Sige po. Diyan lang muna, Colonel. So, like I said earlier, from time to time, we would really appreciate it kung i-update niyo po yung mga kamag-anak maging kabay. Sobrang thank you po, Colonel. Thank you so much. Walang anuman po, Colonel sir. Molino. We will do, sir. We'll comply, sir, doon po sa, sir, observation niyo po. Thank you po. Mabuhay po kayo, Colonel Jacinto Malino, Chief Investigator sa IDG Region 4A. God bless po, sir. Colonel. Buhay din po kayo, sir. Thank you po. Ma'am Rosario, ano pong reaksyon nyo doon po sa mga napakinggan nyo pong aking panayam kay Colonel? Napakagaling itong si Colonel Malino at very clear yung kanyang mga sagot sa atin. Ma'am. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng natulong at lalong higit po sa inyo, Senator. Maraming salamat po sa inyong puspusang pagtulong sa amin at kami po ay talagang naasa. Araw-araw po ay kami naghihintay ng magandang balita para po sa kaso ng aming anak. Wala na po kaming ibang hihilingin pa kundi ang magkaroon ng linaw. Ang problema po na ito para po makita namin at maintindihan kung ano po ba talaga kung nasaan po ang aming anak. Maraming salamat po, Senator, sa inyo, sa buo pong staff ninyo, lalong higit po sa inyo. Salamat po ng marami. Magkakaroon din po ito ng linaw at yun po ang aming inaasahan. Okay. Ito po din masasabi ko po, Ma'am, halimbawa, nagdili-dali ang ating kapulisan all of a sudden, okay? Dadalhin ko po ito sa Senado in aid of legislation. Maimbestigahan ko po ito. Kasi meron ng ebidensya eh. Bakit yung ebidensya na yon hindi magamit-gamit? Paano in the future we can use such kind of evidence na na-retrieve sa isang crime scene? Yan po, pwede kong dalhin sa Senado yan. Pero hopefully, hindi na siguro kailangan dahil magaling naman to si Colonel Jacinto Malinaw, makakahanap siya ng paraan na para magkaroon ng cross-matching doon sa nakalap na ebidensya na panglalaki raw, malaman kung kanino yon. At bingo, magkalamanan. Sige, dyan po muna, Mama. From time to time, usap tayo. At kung ano po may tutulong po namin, magsabi lang kayo. Basta't kami po nakatutok dito sa kasong to. Okay? Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Opo. Salamat po kay Sir Relmer. At